Mayong adlaw Ipil, mayong adlaw tibuok Zamboanga Sibugay. Magandang araw, buenos dias Zamboanga Peninsula. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hatay mga hudta muslimin. Welcome sa isa na namang episode ng Kapihan sa Rehiyon 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ang programang ito ay nagsisilbing plataforma para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, including po ang ating LGU, para kanila pong mailahad ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. At ngayong araw, this is a special day po and special episode dahil po nagkaroon tayo ng activity ang pag-organize ng ating Barangay Information Officers Network dito po sa bayan ng Ipil, kung saan po ang atin pong pag-uusapan ang mga programa at mga proyekto sa ilalim po ng ating LGU Ipil. Pero bago po ang lahat, bago po natin ipakilala ang ating napakagwapong panauhing padagal, ay atin po munang inaanyayahan ang ating mga online viewers na manantili po kayong nakatutok at makibahagi by sending us your questions dito po sa ating comment section, kung saan po ay naka-live stream po tayo sa PIA Western Mindanao Facebook page. Live din po tayong napapanood sa lahat ng PIA Provincial Facebook pages. And of course, naka-live hookup din po tayo sa Pagadian City and Zamboanga del Sur Media. At huwag po natin kakalimutan, live din po tayo sa Radio Pilipinas. So ayan, no? And of course, we would like also to thank our partners na lagi po nakatutok po sa atin. We have our Barangay Information Officers Network and of course, our media partners from all over Zamboanga Peninsula. At wag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Atin pong i-welcome ang gaya ng sinabi ko kanina, napakagwapo. Feeling ko, artista yung guest ko ngayon. Of course, we have the very lovable, ang talagang poging-poging mayor ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. We have Honorable Mayor Ramses Troy Olegario. Mayor, maayong buntag, maayong hapon, maayong adlaw sa inyo. Kamusta po kayo, Mayor? Ma'am, maayong adlaw. Daghang kayong salamat, ma'am, for this opportunity. First and foremost, I would like to thank PIA Zamboanga Sibugay, PIA Region 9, headed by you, Ma'am Joy, and to the rest of the crew. We would like to thank for this opportunity to discuss the direction and the development agenda of this locality. So again, we're very much thankful for this platform, para mapaabot namin, mapaalam sa aming mamamayan kung ano yung mga plano, programa na sa kasalukuyan ginagawa for this municipality of Ipil. Okay, maraming salamat din, Mayor, for sitting with us, no, and for ngayon for sharing mga vital information nga po sa ating mga listening public po. Mayor, kamusta naman po yung pinagkakaabalahan po ng ating Ipil LGU? Ano po yung pinagkakabisihan nyo nowadays po, yung in terms of programs and projects po ng inyo pong bayan? Yes po, una po sa lahat, syempre of course we're facing the energy crisis that we're facing right now. We're being affected sa war between the United States and Iran. So, of course, the effect is really felt by our, not by our localities, community, but also by all of us. Aside from that, busy tayo sa pag-atubag sa pag-address sa mga needs ng mga tao. But hindi lang sa ganun, we're still focused on our agenda, mga programa natin na gustong ipaabot sa ating mga mamamayan. Okay, Mayor. Sa ngayon po, Mayor, ano yung pinaka-key priorities po na kasalukuyang ginagawa po ng inyong administrasyon po sa ngayon? As I've mentioned, ma'am, we have this 8-point agenda being set by this administration. I'm not going to rank kung ano yung pinaka-priority, but I would like to mention some of the programs, but I would like to put emphasis that our programs are being we have set it na yung practical lang siya and people-centered na mga programs, kasi gusto natin mapaabot sa ating mga sa ating komunidad na yung gusto nating ma-feel ng every Ipilenyo yung programa sa ilang daily lives, not by just the barangay but also sa lahat ng mga residente ng aming mamamayan is gusto nating mapaabot at talagang ma-feel nila sa ilang everyday lives ang mga programa na ginagawa sa Municipality of Ipil. Isa po ba sa mga key agenda po na yung 8-point is yung
yung activity or kalihukan pa sa Bisaya, yung Smart City. Of course. Meron Yes akong po. narinig about Smart City. Can you walk us through kung ano po ba itong Smart City? Yes po, as being listed no sa atuang 8-point agenda, inuna natin yung modernization and the digitalization of local government unit na mga serbisyo. Yun na nga, the Smart City Initiative. Yun yung gusto nating ipaabot na yung mga programa na mas mapabilis, mas efficient, using the present technology na mas mapadali natin yung mga transaction ng mga tao through mga online platforms and other ibang mga serbisyo na sa magkaibang departments ng lungsod ng IPIL. Yung digitalization, for example, yung mga online application, business permits, and whatsoever. Yung meron po ako nakita, posting po kasi active po talaga sila sa kanilang social media, no? Yung meron ako nakita yung ating mga palengke po dito sa IPIL. Opo. Kasama din po ba yun sa ating Smart City na activity? Yeah. One of the also these smart city initiatives yung sa mga business transactions using QR code, no? Yung programa ng ating gobyerno na paling QR. So inadapt na din sa ating lokalidad ng IPIL, no? Sa ating mga public markets, mga department stores. So pwede nang magamit ng mga tao using QR payments, no? Para mas safe yung mga transactions at mas mapabilis ang cash, mga daily transactions ng ating mga tao. So, dili na siya hassle, no? Kaya pwedeng mag-Gcash na, pupunta ka ng palengke, naka-Gcash. Even yung ating mga tricycle Opo. drivers. Thank you for that, ma'am. Hindi lang sa public markets, department stores, sinali din natin yung public transport natin, yung mga tricycles natin na pwede na kayong magbayad through GCash, no? Isang tap lang sa cellphone, right away, you can do transaction with our tricycle drivers. Meron din ako napansin, Mayor. Meron na kayong mga CCTV dito, especially sa yung mga areas na medyo hindi masyadong kita. And of course, yung ating meron na rin tayong dito, traffic lights, 'di ba? Matagal na panahon wala tayo niyan. Yes po, ma'am. Again, as one of our smart city initiatives, pinagbigyan pansin din natin 'yan, no? Installation of CCTV cameras. By the way, modesty aside, no, hindi lang yan ordinaryong CCTV cameras, but those are AI powered, no, AI capable CCTV cameras na in-install natin sa ating mga streets sa Municipality of Ipil. So speaking of AI, siguro maintindihan niya kung anong ibig sabihin ng AI. When we say AI powered, yun pa sana itatanong ko, Mayor. Pag sinabi natin AI powered, unsa man na siya facial recognition, voice recognition, facial recognition, yung mga plate number ng mga sasakyan, binabasa niya, na-identify niya, color ng sasakyan, and anything na gusto mong ipagawa sa kanya, na-recognize niya. So yung peace building efforts natin, mas mapadali, no, yung mga ordinansa sa traffic, peace and order, with the help of AI technology, with AI capable cameras. So mas mapadali natin yung pag-monitor sa ating lokalidad. Yeah, that's a good development, no. So for Mayor, since na-install yung ating AI powered CCTV, so paano yung naging effect niya doon sa ating peace and order? So nag-lessen po bang ating mga cases of mga crime? So far, we do believe, no, with the installation of CCTV cameras, it could really deter crimes, no. Mas ma-prevent natin yung mga kriminalidad kasi aware na yung mga tao na may mga CCTVs being installed in every corners and every streets of this municipality. Especially yung ating mga motor vehicle accidents kasi pag may CCTV ka, talagang kitang-kita kung sino yung naging culprit. Yes, ma'am. Not only to deter crimes, but mas mapadali natin if ever may mangyari, mas mapabilis yung pagresolba ng mga kriminalidad, mga vehicular accidents, at iba pa. No? Mas mapabilis kasi captured Kasi in every streets and every corners it's being installed sa ating munisipyo ng Ipil. Okay. Meron din po kayo nitong yung sa Bisaya pa, term ninyo ani is katong limpyo og dayag nga pagdumala. Unsa man pud ni siya, Mayor? Pwedeng ipasabton nimo ning mga Yes, ma'am. Sa Binisaya, no, limpyo og dayag sa atua is ato ang transparent
na panggobyerno, no? Transparent governance sa lungsod sa Ipil. So, yun na nga. Trust, makukuha natin yung trust ng publiko pag pinapakita talaga natin yung anong ginagawa, no, ng ating munisipyo. So, first, we have first measure natin is ang pag-open ng official Facebook page ng municipality. Lahat na activities, lahat ng mga informations na gusto natin ipaabot sa mga tao, doon natin, no, aktibo yung Facebook page. And secondly is yung Ipil Transparency Board, no, doon natin pinapakita daily cash disbursements ng munisipyo kasi yun yung gusto natin ipakita eh. Kahit ang anong piso na ginasto ng munisipyo dapat makita ng mga constituents natin. Okay, so ang dami talagang programa talagang on point yung ating 8-point agenda ni Mayor. How about naman po sa when it comes to healthcare services para po sa atong taga-Ipilipilenyos? Yes, ma'am. Sinabi natin 8, no? Dalawa pa lang yung Dalawa pa. napag-usapan natin. So, Kaya nga parang gusto ko pinapawisan ring, ako, Mayor. gusto ko ring ipaabot sa ating mamamayan na we're really trying to improve our healthcare system, no? Ang serbisyo natin kung sa Bisaya pa, serbisyo sa panglawas. So, una is we really invested on the improvement of our rural health unit. And of course, with yung pag-operate ng ating super health center. And not only a super health center, but we're looking forward that Ipil could have at least 3 super health centers, no? Para mas mapadali natin yung access sa atong mga health services, labi na sa mga far-flung barangays na they don't have to come mag-additional expense na pumunta ng mga sa ating rural health unit sa sentrong bahagi ng ating lokalidad. So yun, yung mga emergency transport vehicles natin, dinagdagan din. Mapasalamaton po min, no? Sa ato ang mga partners, sa ato ang mga national government agencies, sa ato ang district representatives, sa atong provincial government, sa tulong nila sa pag-equip sa Municipality of Ipil, sa pagdagdag sa ating mga needs when it comes to emergency response. So, we'd like to thank PAGCOR, PCSO, our second district representative, Doc Marley Hofer Hasim, for this mga augmentation, mga tulong nila sa mga when it comes to emergency response sa ating lokalidad ng Ipil. Okay. Pag sinabi niyong Mayor, Super Health Center, so bakit siya tinawag na Super Health? Ano yung mga services na napapaloob po dito? Yun na nga, kung anong makukuhang serbisyo sa ating health center, kumbaga sa akin itong Super Health Center is more equipped than our itong rural health unit namin, yung tinatawag nating health center. So ano yung mga equipment? As a matter of fact, ma'am, Yeah. dun sa Super Health Center, meron na kaming dentist doon na nakaantabay. No? Wala dyan sa health center namin. So, mas pinalapit namin yung dentist doon kasi yun na nga, as I have said kanina, yung practical na panggobyerno. Yun kasi yung nakita nating problema. No? Nakita nato nga kung mag-conduct tayo ng mga medical outreach, kasagaran, nakita namin na ito talagang dental services ang hinahanap ng mga tao. So, napag-isipan natin na ipalapit natin yung serbisyo doon para yung mga dental needs ng mga tao sa mga barangay is mas mapadali at mas may palapit sa kanila. Hindi na nila kailangang magpasahe pumunta dito at maghanap ng mga pribadong dentista. So, doon na. Libre to, Mayor, lahat ng mga services? For the indigents, no, mga senior citizens, libre. Pero yung maka-afford naman, ma'am, magbayad sila ng minimal na naman din. For tooth extraction, siguro nasa mga 100 pesos lang naman compared to mga private na mga ano. How about naman po yung when it comes to healthcare? Ano naman po yung partnership nyo with our PhilHealth or DOH kung saan halimbawa yung yakap? So paano po natin pinapatupad yun dito sa ating lalawigan po? Yes po, as for yakap, yun na nga. Yun din, no? Gusto naming i-maximize yung serbisyo. Ang isa lang problema na kinakaharap namin is yung
connectivity, internet connection. Kasi pag pumunta ka ng barangay, you have to enroll yung mga tao sa yakap. Yun yung isang challenge lang doon. But with that challenge, hindi naman kami na ano dyan. No? Hinahanapin namin ng paraan. As a matter of fact, nagdagdag kami ng encoders. We're trying to itong i-install tong Starlink kahit saan silang pumunta ng barangay. Wala nang problema sa internet connection. So, as of the moment, yun na nga, ini-intensify namin yung ng yakap enrollment sa mga tao natin sa mga barangay. Lalo na yung mga liblib na lugar at saka yung nasa island municipalities po natin para lahat po ay maging kayakap. So ngayon, may mga efforts natin na ginagawa sa ating rural health unit is yung we're trying to enter this itong sistema ng consignment system, ma'am, with private natin ng mga suppliers. Kasi gusto nating dadami yung mga medicines at saka yung laboratory services ng rural health unit. So with that, so in coming months, we're trying to add one medical technologist and one pharmacist na yun ipapasok namin sa aming rural health unit na binigyan namin ng priority para mas makaserbisyo talaga, matawag nating primary healthcare facility talaga. Daghang kang lakang inyong ginabuhat no para lang gud ma-equip niya ato ang mga for our healthcare services no. So sa ano naman po sir, nabanggit niyo yung consignment. Medyo naging curious ako doon. Paano tong proseso ng consignment? What do we mean pag consignment? Magbibigay sila ng medicine? Yes ma'am. As for consignment na system itong kahit sino pwede nating i-welcome ng mga private na mga suppliers na maglagay sila ng mga medicines. Hindi agad siyang babayaran kung ano yung nila. Kung ano lang yung makuha, kung ano yung magamit na mga medisina, yun lang din yung babayaran ng LGU IPIL. So you will enter into agreement. At naman, kasi yung mga medicines is perishable yun ma'am. Pag binili natin, pag hindi magamit, yun na mag-expire. So with the consignment basis system, it's a win-win situation for the local government unit of IPIL. Kasi kung ano lang yung medisinang nagamit, yun lang din yung babayaran ng munisipyo ng IPIL. That's very good, no? Ay, ewan ko lang po, sir, kung Mayor, kung meron po ba kayong available na list, kung alin yung mga private natin clinics ba or na health centers na naka-affiliate sa YAKA para alam din ating mga viewers kung saan sila pupunta. As of the moment, ma'am, medyo marami yung mga private na mga laboratories and private clinics ng munisipyo. Hindi ko lang talaga ma-memorize lahat. No? But considering IPIL, marami talagang naka-affiliate sa PhilHealth with this YAKAP program. Okay, thank you Mayor for sharing yung ating mga healthcare efforts na ginagawa po natin under sa leadership po ni Mayor Olegario. Mayor, para naman po sa ating mga kabataan, ano naman po yung mga programs, projects na inyo pong ginagawa para po sa kanila? Yes po, as part of, again, the 8-point agenda, meron din tayong programa para sa ating youth development. A little bit of history lang with IPIL Sports Council. When I was elected as Sangguniang Bayan member of IPIL, ako po yung nag-author ng ordinance creating the IPIL Sports Council. So sa ngayon, gumagana na si IPIL Sports Council. We have just recently concluded yung mga libreng summer clinics with different sports disciplines sa ating kuan. Ino-offer natin yan libre from 7 years old to 17 years old. Pili lang sila kung anong gusto nilang sports discipline. 5 days na libreng clinics. We invited clinicians, coaches na mag-train sa mga bata. Not only that, meron din tayong mga programa sa ating mga youth na educational assistance, scholarships, and we're trying to instill na program na mag-guide sa ating mga out-of-school youth, na magbigay tayo ng opportunity for them nga makatrabaho, makapag-eskwela. So yun, as far as youth development is concerned. We have just also appointed our local youth development officer
No, may talaga tayong youth development officer para magtutok sa mga programa at mga anong maibibigay nating mga kalambuan para sa atong mga kabataan. Lagi, speaking of kalambuan, ubay pud ba mayor ang ato ang mga OSY or out of school youth? O Yes, ma'am. We do, of course, no, dili mawala na ato mga out of school youth. So mo na nga gi-mention nato kay ang mga programs kasagaran, scholarships and whatsoever. Mabilin po ning mga out of school youth. So atong gina-consider nga tanan nga kabatanunan atong matagaag pagtagad, no, including the out of school youth nga makita po nato na naagid siya, no, ga-exist sa lungsod sa Ipil nga data makita nato. Okay. Na-mention ninyo ganyan no mga programs ninyo para sa ato ang mga kabataan. So, unsa ni siya available all the time or naaputay for summer clinics lang? You mentioned about atong sports clinic. Yes, ma'am. Sa ato ang program sa kabataan, dili lang po siya pang summer lang, no? Kundi year-round nga program nga atong tagaag pagtagad, no? Dili lang siya kay karon summer man, so we do have this program para summer and then whole year round, no? Natay butang calendar of activities para sa atong mga kabataan for their development. Na-mention po natin kanina no na yung ating pong bayan ng Ipil ay nag-organize po kayo ng Barangay Information Officers Network o Bayon. So, Mayor, gaano po ba kahalaga itong Bayon Network po sa inyo pong pamamalakad at sa yung in connection sa delivery po ng ating programs and services? Yes, ma'am. Kanina lang, no, nag-ano tayo sa ating orientation sa ating mga Barangay Information Officers Network. So, sinabi ko nga kanina na an informed citizen is an empowered citizen. Yun na nga, kung gaano kahalaga yung impormasyon. Kasi isa sa ating problema ngayon is kinakalaban natin yung mga misinformation, kumbaga yung mga fake news. So, barangay information officers, mahalaga yung ano nila sa grassroots na mga maparating natin na mga information, no? Kasi yung barangay talaga yung pinakamalapit na na local government sa ating locality. So, yun, very important yung role nila, no, when it comes to information dissemination, mga programa ng ating local government unit of Ipil na mapaabot natin sa ating mga mamamayan. Moving forward po, how do you see or envision po itong ating bayon? Paano po natin siya may strengthen? Yung talagang mananatili siya, hindi lang siya isang araw na organized, kinabukasan wala na. Yun na nga, ma'am. Sa ngayon, no, inumpisa natin with the orientation. Gusto nating to dig deeper into this program na mas mapaintindi natin sa ating mga barangay officials kung gaano talaga ka-importante. So, dyan yung starting point natin. And with our municipal information officer, no, in the person of Mr. Ralph Hava, no, siguro he'll be proposing mga programs, trainings to sustain, no. Gusto nating ma-sustain ito, no. Gaya ng sinabi mo na baka isang araw lang, no. I envisioned it na these barangay information officers would serve kung ano talaga yung purpose nila. And then, I'm looking forward and I'm really hoping na this would really sustain, no, with the leadership of our municipal information officer. Yes, Mayor, no doubt. Talagang active naman po itong inyong Mayon. Of course, dahil po nagmana po sila sa inyo. Active din po kasi talaga si Mayor. Kaya po, lahat po ng mga tauhan niya active din po. Mayor, before we let you go, baka meron po kayong mensahe po para sa ating mga manonood, sa inyong pong constituents, kung meron po kayong call to action and message para po sa kanila. Sige ma'am, thank you for this opportunity. Sa akin lang, no, sa tanang mga tagalungsod sa Ipil, ang panawagan lang sa local government unit of Ipil is ang atuang kanunay nga cooperation inyuhang pagtabang magpagtimbayayong sa atong programa, sa atong pagpadagan sa municipality of Ipil. So as leaders, no, kami man inyo napili nga mga local officials, dili lang yun kami ang mupadagan, no, kundi gikinahanglan namo ang katawhan, gikinahanglan namo ang inyong cooperation sa atong pagpadayon nga pagdumala sa lungsod sa Ipil nga ang atong tinguha, no, nga makahatag ta og hapsay, kalinaw o
kalambuan sa atong lungsod sa Ipil. So once again, hangyo mi no nga unta tanang mga balaod nun, tanang mga policies sa lokalidad sa Ipil unta no, simple ordinance, simple nga mga traffic rules, simple nga mga pagpatuman sa mga balaod unta no, hangyo mi nga unta atong sundon no. Kay kung nagtinguha ta og usa ka malambuon nga lugar, usa ka hapsay nga lugar, magsugod pod sa atong mga katawhan nga sa disiplina, sa ilang pagtuo ug pagsunod, pag-abide sa atong mga balaod nun nga atong gina-impose sa local government unit of Ipil. So again, sa akong gi-mention kanina nga ang atong mga programa sa lungsod sa Ipil, ang mga practical nga approach ug ang mga people-centered nga mga programs nga diin gusto natong ipabati sa atong mga katawhan nga gusto nato nga mabati sa katawhan ang mga programa nga ginapaabot sa atong local government unit of Ipil. Ang lungsod sa Ipil no, ang ato ang mga pagpangandam is dili lang sa karon no, but we're preparing the municipality of Ipil sa umaabot nga panahon no. Maghimo tag mga lakang sa karon o ginaandam nato ang lungsod sa Ipil sa umaabot. Okay, daghang salamat Mayor. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, for taking your time out and sharing vital information po sa ating mga Ipilenyos. Aug sa tibuok na po dirita ka sa Buanga Sibugay. Once again, Mayor, daghang kayong salamat. Sa ngalan po ng aming PCO Secretary Dave Gomez, at sa aming Director General, Catherine Chloe Este Castro, ito po si Jocelyn Alvarez na nagsasabing maraming salamat. Magsukol kanyo kantan. Kita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Kapihan sa Rio 9.